Ibinenta ako ngang aking ina sa halagang 200,000 piso. Ibinenta ako nga aking ina sa halagang 200,000 piso. Ako ay isang 20 taong gulang na dalagang nagtitinda ng prutas. Hindi ko man lang natapos ng maayos ang kolehiyo o high school, at araw-araw akong nabubuhay sa isang palengke sa Maynila. Isang araw, nasaksihan ko sa isang makipot na eskinita ang aking ina na tumatanggap ng isang makapal na sobre mula sa isang lalaking hindi ko kilala. Agad kong naramdaman. Ibinenta ako ng aking ina, at ako'y naging isang produkto na lamang na ipinagkakasundo. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang lalaking Hapones na halos 20 taon ang tanda sa akin ang lumitaw. Tinulungan niya ako, at sumama ako sa kanya. Ngunit pagdating namin sa kanyang mundo, bigla siyang nagbago. Noon ko lang napaktanto kung gaano kalaki ang aking pagkakamali. Bago ang kabuuan ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, manyaring mag-subscribe at i-like. Ang inyong suporta ay aming lakas. Saan ninyo man pinakikinggan ang kwentong ito ngayon, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ako ay 20 taong gulang at nagsimula ang aking araw bilang isang magpuprutas. Sa totoo lang, nagsimula ako sa edad na 16. Mula nang pumanaw ang aking ama, ang negosyong ito ang bumuhay sa akin at sa aking mga kapatid. Alas 6 pa lang ng umaga, buhay na ang palengke ng Divisoria. Ang init at alingasaw ng hangin, ang ingay ng mga jeep at sigawan ng matao. Nasanay na ako. Ang matining ng ale na nakasuot ng kanilang mga makukulay na duster habang tumatawat sa wikang Tagalog na may halong iba't ibang punto. Ang amoy ng bagong lutong turon at banana Q. Ang maprutas at gulay na nagsisiksikan sa makikitit na daanan. Ito ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ang kapatid kong babay, si Maria, ay 12 taong gulang, at si Juan naman ay 8. 2 taon na mula nang pumanaw si Itay. Si inay ay lulong sa alak at madalas ay lasing. Kaya't ang pag-alaga sa mga kapatid ko ay ganap ng aking responsibilidad. Tuwing umaga, ginigising ko sila, pinapakain, at inihahatid sa eskwela. Pagkatapos, pupunta ako sa palengke para magtinda. Sabi nga kapitbahay, ako raw ang pinakamagandang dalaga sa lugar namin. Mahaba at itim na buhok, malalaking mata, at balingkinitang katawan. Sa totoo lang, kapag tumitingin ako sa salamin, alam kong totoo iyon, pero ano naman ang halaga noon? Hindi naman nakakabusok ang pagiging maganda. Sa halip, perwisyo pa. Araw-araw, may mga lalaking paikot-ikot sa harap ng aking pwesto. Mula sa mga 20 anyos hanggang 40, at mayroon pa ngang mga 50. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong niyayang magpakasal, pero lahat ay tinanggihan ko. Gusto kong makaral sa kolehiyo. Mahilig akong makbasa na libro, at natuto akong Ingles sa sarili kong pagsisikap. Bumili ako ng mga librong Ingles sa isang second-hand bookstore, at mag-isa akong nag-aral. Nanonood din ako ng pelikulang Amerikano nang walang subtitle. Sa paglipas ng panahon, natuto rin ako ng kaunting Hapon. Matapos kong ihatid ang mga kapatid ko, habang nagtitinda ay nagbabasa ako. Pangarap kong makahon kami sa hirap balang araw. Isang ordinaryong umaga na naman iyon. Inihatid ko ang mga kapatid ko at binuksan ang aking pwesto. Kahel, saging, papaya mayos kong inayos ang mga sariwang prutas. Maya-maya, isang lalaking taga-silangang Asya na hindi ko kilala ang lumapit. Matangkat siya, at maayos ang pananamit. Sa paputol-putol na Tagalog, tinanong niya ang presyo ng kahel. Kakaiba ang kanyang punto, pero halatang nagsisikap siya. Sinagot ko siya sa Ingles, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa siyang Hapon. Kenji ang pangalan niya. Sinabi niyang may negosyo siya sa Pilipinas na may kinalaman sa pag-export ng mga prutas. Binati ko siya sa wikang Hapon. Bagamat pira-piraso lang ang alam ko mula sa sariling pag-aaral, nagulat siya.
Marahil ay hindi niya inaasahan na ang isang hamak na tindera sa palengke ay makakapagsalita ngang 3 wika. Nang araw na iyon, bumili si Kenji ngang 5 kahel. At bumili pa siyang saging bilang dagdag. Hindi man lang siya tumawat. Binayaran niya kung ano ang sinabi kong presyo. Karamihan sa mga dayuhang namimili dito ay laging tumatawat, pero iba siya. Kinabukasan, bumalik si Kenji. Bumili siya ng prutas at nagkaroon kami ng maikling usapan. Nag-usap kami gamit ang pinaalong Ingles at Hapon. Ikinuwento niya kung gaano kahirap ang kanyang negosyo sa pag-export. Mahirap daw makipag-ugnayan sa mga lokal na supplier at komplikado ang mga kontrata. Dahan-dahan akong nagtanong kung kailangan niya ng interpreter, kaya kong magsalita ng Tagalog, Ingles, at Bisaya, at may kaunti rin akong alam sa Hapon. Tinitigan ako ni Kenji na may pakamangha. Pagkatapos mag-isip sandali, nagalok siya. Puwede ba raw akong magtrabaho bilang part-time interpreter para sa kanya? Siyempre, may maayos na sahod. Walang pag-aalinlangan kong tinanggap. Sa pagtitinda ng prutas, kumikita lang ako ng halos 10,000 piso kada buwan. Kulang na kulang para sa matrikula ng kapatid ko, upa sa bahay, at pakain. Sa trabaho bilang interpreter, malamang ay doble ang kikitain ko. Kaya't nagsimula akong magtrabaho bilang interpreter ni Kenji. Sa umaga, nagtitinda akong prutas. At sa hapon, sumasama ako sa kanya para makipakita sa mga supplier. Pinag-aralan namin ang mga kontrata at ako ang nagsasalin. Noong una, mahirap. Maraming teknikal na termino sa agrikultura at export. Pero pag-uwi ko sa gabi, nag-aral ako. Naghahanap ako sa internet, nagbabasa ng libro. Paggalipas ng 1 linggo, nasanay na rin ako. Mabait si Kenji. Palagi siyang magalang at nirerespeto ang aking opinyon. Kapag may nakikita akong kahina-hinalang detalye sa kontrata at sinasabi ko sa kanya, agad siyang nakikinig. Minsan, may isang lokal na broker na nagtangkang manloko gamit ang mapekeng dokumento, pero napansin ko ito at napigilan. Lubos siyang nagpasalamat at binigyan pa ako ng bonus. Lumipas ang 1 buwan, 2, 3 buwan. Masaya akong katrabaho si Kenji. At hindi lang iyon dahil sa trabaho. Itinuring niya ako bilang isang tao. Hindi tulad ng nga lalaki sa amin na itsura ko lang ang tinitingnan, tinatanong niya ang aking nga iniisip at pinapahalagahan ang aking nga opinyon. 20 taon ang agwat ng aming edad, pero hindi iyon naging hadlang. Hindi, sa simula pa lang, hindi niya ako tiningnan bilang isang babae. Tanging isang matalinong empleyado at mapagkakatiwalaang kasama. Ganun din ako sa kanya. Siya ay isang mabuting amo, at ako ay isang tapat na empleyado. Iyon lang. Isang araw, tinanong ako ni Kenji. Bakit daw hindi ako nag-aral sa kolehiyo? Magaling daw ako sa Ingles at matalino, sayang daw. Sinabi ko ang totoo. Walang pera. Kailangan kong buhayin ang 2 kapatid ko. Mula nang mamatay si Itay, si Inay ay puro nalang inom. Kung hindi ako kikita, hindi makakapag-aral ang mga kapatid ko. Nalungkot ang mukha ni Kenji. At sinabi niya, kapag nakaroon ka ng pagkakataon, siguraduhin mong mag-aral ka. Isang malaking kawalan sa lipunan kung ang isang matalinong tao ay hindi makapag-aral. Labis kong ikinatuwa ang mga salitang iyon. Sa 3 buwan, naging matagumpay ang negosyo ni Kenji. Nakapirma siya ang isang malaking kontrata sa isang malaking kumpanya at nabawi niya ang kanyang puhunan. Tumaas ang presyo nga produktong agrikultural at naging isang malaking tagumpay ang kanyang investment. Habang masaya, may bahid ng lungkot si Kenji. Tapos na raw ang trabaho niya dito sa Maynila. Sa susunod na buwan, kailangan na niyang bumalik sa kanyang base sa Cebu para magsimula ng bagong proyekto. Nang marinig ko iyon, kumabog ang dibdib ko. Kapag umalis si Kenji, babalik na naman ako sa pagtitinda ng prutas.
10,000 piso kada buwan para sa 3 tao. Oh, may naipon ako sa tulong niya sa loob ng 3 buwan, pero alam kong maubos din iyon agad. Pero wala akong magawa. Ngumiti ako at sinabing, "Congratulations! Sana raw ay maging matagumpay din ang negosyo niya sa Cebu." Nagpasalamat si Kenji at dinagdagan pa ngang malaking bonus ang huli kong sahod. Nang hapong iyon, pauwi na ako. Habang naglalakad sa isang eskinita, napadaan ako malapit sa aming bahay. At may nakita akong kakaibang tanawin. Isang lalaking hindi ko kilala ang nakatayo sa harap ng aming bahay, at si inay ay nasa labas. Inabot ng lalaki ang isang makapal na sobra kay inay. Si inay, na parang lasing, ay nangingini na binilang ang pera. Agad akong naktago. Mula sa kantong eskinita, pinanot ko sila. Narinig ko ang boses ng lalaki. Sa susunod na linggo, kukunin ko na ang anak mo. Natanggap mo na ang down payment, kaya huwag kang magbabago ng isip. Nagtanong si inay. Sigurado ka bang sa isang negosyante sa Dubai siya mapupunta? Paano kung sa ibang lugar mo siya ibenta? Tumawa ang lalaki at sumagot, huwag kang mag-alala. Isang mayamang negosyante sa Dubai. Mabubuhay siya ng marangya. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Ibinenta ako nga aking ina. Ipinakasundo niya ako sa isang broker para ay padala sa Dubai. 200,000 piso. Kung sa aming kalagayan, sapat na iyon para mabuhay kami ngang kapatid ko sa loob ng ilang taon. Nawalan akong ulirat. Nang hinaang nga tuhod ko, muntik na akong mapaupo pero napasandal ako sa pader. Nang umalis ang broker at pumasok si inay sa bahay, nanginginig akong umalis. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi ako makawi. Wala akong lakas ng loob na harapin si inay. Naglakat lang ako ng naglakat. Walang direksyon. Halos isang oras din siguro akong naglakat bago ko namalayan na bumalik ako malapit sa palengke. Sa lugar kung nasaan ang aking pwesto, naupo ako sa harap nito. Umiyak ako. Ibinenta ako. Ipinakpalit ako ni inay sa pra. Sabi niya, sa Dubai ako dadalhin, pero alam kong hindi iyon totoo. Alam ko kung ano ang ginagawa ng nga broker. Narinig ko na ang mga kwento ng mga babaeng nawala sa aming lugar dahil sa kahirapan. Paano na ang mga kapatid ko? Sino ang mag-aalaga kina Maria at Juan? Kung ipapaubaya ko sila kay inay, baka hindi man lang sila pakainin ng mayos. Ang kanilang pag-aaral. Bumuhos ang lahat ng kawalan ng pag-asa. Hindi rin ako makatakas. Kung tatakas ako, tiyak na sa mga kapatid ko ibubunton ni inay ang kanyang galit. Naisip kong magsumbong sa pulis, pero alam kong wala ring mangyayari. Sa Pilipinas, ang isang mahirap na babae ay walang laban sa isang broker. Halos isang oras din akong umiyak nang may marinig akong mga yabak na papalapit. Pagtingin ko, si Kenji ang nakatayo ron. Gulat na gulat siyang nakatingin sa akin. Nakataon lang daw na nakita niya ako. Galing daw siya sa isang hapunan at pauwi na nang mapadaan siya sa lugar na iyon. Tinanong niya kung bakit ako umiyak doon sa ganong oras ng gabi. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Umiling lang ako. Okay lang po ako. Uwi na po ako, sabi ko. Pero naunahan ako ni Kenji. Kanina, napadaan ako malapit sa bahay ninyo. Nakita ko ang isang broker na naabot ng pera sa nanay mo. At narinig ko ang usapan na ipapadala ka sa Dubai. Noon ako tuluyang napahagulgol. Tahimik na umupo si Kenji sa tabi ko. Wala siyang sinabi. Nandun lang siya. Umiyak ako ng umiyak. Hanggang sa mamaga ang aking lalamunan, saka lang ako nakapagsalita. Ikinuwento ko ang lahat. Kung paano nagbago si inay mula nang mamatay si itay, ang pagiging lasenggo niya at pagpapabaya sa amin, ang pag-alaga ko sa mga kapatid ko, at ang nakita ko kanina. Tahimik na nakinig si Kenji. Hindi niya ako pinutol kahit minsan. Nang matapos ako, saka siya nagsalita.
Makano ang tinanggap ngang nanay mo? 200,000 piso, sagot ko. Isang napakalaking halaga para sa amin. Isang halaga na hindi namin maipon sa buong buhay namin. Nag-isip si Kenji sandali at sinabing, ako na ang bahala. Paano po? Gulat kong tanong. Kalmadong sumagot si Kenji. Babayaran ko ang nanay mo ngang doble para palayain ka. Umiling ako. Huwag po. Bakit po kayo gagastos ang 400,000 piso para sa isang tulad ko? Hindi po ba pwedeng isumbong na lang natin sa pulis? Ngumiti ng mapait si Kenji. Sa tingin mo ba kikilos ng maayos ang pulis dito? Ang mabroker, may koneksyon din yan sa pulis. Walang mangyayari kung magsusumbong ka. At idinagdag niya, sa 3 buwan nating pagsasama, nalaman ko kung gaano ka katalino at kabait na tao. Hindi kita maaring pabayaan. Naging matagumpay ang negosyo ko kaya huwag mong alalahanin ang pera. Muli akong napayak. Salamat po, iyon lang ang nasabi ko. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Kenji sa aming bahay. Hindi ako sumama. Hindi ko kayang tingnan ang mukha ni inay. Nahintay ako sa aking pwesto sa palengke. Halos 1 oras ang lumipas nang makatanggap akong tawag mula kay Kenji. Tapos na. Tinanggap ng nay mo ang 400,000 at pumirma sa kasulatan. Malaya ka na, Isabel. Napaupo ako. Gumaan ang pakiramdam ko at parang nawalan ng lakas ang buo kong katawan. Talaga po? Tapos na po? Hindi ko na kailangang pumunta sa broker? Makita tayo. May kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Kenji. Nagmamadali kong inayos ang paninda ko at pumunta sa aming takpuan, isang maliit na kapihan malapit sa palengke. Nandun na si Kenji. Pakaupo ko, inabutan niya ako ng isang tasang kape. Nanginginig kong kinuha iyon. May inilabas si Kenji na sobra. Isang makapal na sobra. 100,000 piso yan, sabi niya. Nagulat ako. Paliwanag ni Kenji, ito ang separation pay mo para sa 3 buwan mong pagtatrabaho. At kasama na rin diyan ang panggastos ninyo ng kapatid mo sa masusunod na taon. Sa Pilipinas, kung may 20,000 kayo kada buwan, sapat na para sa inyong 3. Ang 100,000 ay tatagal ng halos kalahating taon. Umiling ako. Sobra-sobra na po. Kakagastos nyo lang po nga 400,000, tapos bibigyan nyo pa akong 100,000. Paano ko po iyan tatanggapin? Ngumiti si Kenji. Tanggapin mo. Pinahirapan mo yan, Isabel. At nagpatuloy siya, sa susunod na linggo, babalik na ako sa Cebu. Tapos na ang negosyo dito. Kailangan ko nang simulan ang bago. Kaya, gamitin mo ang perang ito para alagaan ang mga kapatid mo, at kapag may pagkakataon ka, mag-aral ka sa kolehiyo. Tumayo si Kenji. At nagpaalam. Salamat sa 3 buwan. Dahil sa matalino at mabait na si Isabel, naging matagumpay ang negosyo ko. Mag-ingat ka at sana maging masaya ka. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Kapag umalis si Kenji, hindi ko na siya muling makikita. Ang taong nagligtas sa akin ay mawawala na sa buhay ko. Ang 3 buwan naming pagsasama, ang kanyang mainit na ngiti, ang magalang na pananalita, ang maalalahaning kilos hindi ko na iyon muling makikita. Parang dinudurok ang puso ko, si Kenji ay amo ko, at 20 taon ang tanda niya sa akin. Isa lamang siyang mabuting tao, isang taong dapat kong pasalamatan. Pero sa sandaling iyon, naintindihan ko. Umaasa ako sa kanya. Kapag kasama ko si Kenji, panatag ako. Nang akmang lalabas na si Kenji sa kapihan, mabilis akong tumayo, at sumigaw ako. Isama niyo po ako. Isama niyo po ako sa inyo. Gulat na napalingon si Kenji. Nagmamadali akong nagsalita. Hindi po ako pwedeng maiwan dito. Tatawag na naman po si inay ng broker. Ibabalik niya ako sa mas mataas na halaga. At mapapahamak din po ang mga kapatid ko. Nag-aalala ang mukha ni Kenji.
Dahan-dahan siyang lumapit at ipinatong ang kamay sa aking balikat. Mahinahon niyang sinabi, Isabel, anong gagawin mo sa Cebu? Iba ang wika doon, iba ang kultura. Paano ka mabubuhay? Sumagot siya ako, kahit ano po gagawin ko. Maghuhugas ako na plato. Maglilinis. Magtatrabaho po ako. Mag-aral pa ako na kwapong at Cebuano. Hindi po ako magiging pabigat. Umiling si Kenji. Hindi iyon ang problema, sabi niya. Ako ay 40 na, at ikaw ay 20. 20 taon ang akwat natin. Ano ang sasabihin ng mga tao? Umiyak kong sinabi. Wala po akong pakialam. Hindi ko po inisip ang edad. Gusto ko lang pong umalis. Ayaw ko pong mapunta sa broker. Gusto kong protektahan ang nga kapatid ko. At nagtanong ako, hindi po ba pwedeng magpakasal na lang tayo? Kahit formalidad lang. Kahit sa papel lang tayo mag-asawa. Pagdating doon, gagawa po ako ng paraan para mabuhay. Matagal akong tinitigan ni Kenji. Ang tingin niya ay komplikado. Pag-aalala, pag-aalinlangan, at kung ano pang emosyon. Hindi ko alam kung ano iyon. Bumuntong hininga si Kenji. At nagtanong, sigurado ka bang gusto mong sumama? Mahirap doon? Kakayanin mo ba? Tumango ako. Opo, gusto ko po. Pakiusap. Isama niyo po ako. Muli siyang nag-isip ng malalim. At sa wakas, nagsalita siya. Sige. Isasama kita. Pero may kondisyon. Mag-asawa tayo. Pero formalidad lang. Hindi ka tinitingnan ni Kenji bilang isang babae, sabi niya. Tinutulungan lang kita dahil isa kang mabait na tao. Kaya sana, huwag kang makaramdam ng anumang obligasyon. Opo. Naintindihan ko po, sagot ko. Salamat po. Maraming salamat po. Nagtanong muli si Kenji. Paano ang magkakapatid mo? Isasama ko rin po sila, sagot ko. Hindi ko sila maaring iwan kay inay. Ako po ang mag-alaga sa kanila. Nagulat si Kenji sandali. Pero agad din siyang tumango. Sige. Isama na rin natin sila. 3 o 4. Hindi na gaanong magbabago. Napahagulgol ako. Sobrang pasasalamat. Labis-labis. Iniligtas kami ni Kenji. Mula sa broker. Mula kay inay. Mula sa kahirapan. Sabi ni Kenji, sa susunod na linggo na ang alis niya. Kailangan daw naming ihanda ang nga dokumento. Papeles para sa kasal, para sa paglipat, at para sa makapatid ko. Kapos sa oras, pero susubukan daw naming gawin. Umuwi ako at sinabi sa makapatid ko. Lilipat tayo. Sa isang magandang lugar. Nagniningning ang mamota ni Maria. Talaga? Ote. Tinanong ni Juan kung nasaan ang lugar na iyon. Ngumiti ako at sumagot, Malayo ang lugar na iyon, pero napakaganda. Dun. Marami tayong makakain na masasarap at makakapag-aral tayo sa magandang eskwelahan. Nagtatalon sa tuwa ang makapatid ko. Si inay ay lasing at tulog. Hindi ko na siya pinansin. Malapit na kaming umalis. At hindi na kami babalik. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Inayos namin ang mga dokumento at gamit. Tinulungan kami ni Kenji sa lahat. Nakuha namin ang marriage contract at lahat ng kailangan. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa huling gabi, tiningnan ko ang aming maliit na kwarto. 20 taon kaming tumira doon. May masasayang alaala, mayroon ding malulungkot. Ang mga araw kasama si Itay, at ang mga mahihirap na araw matapos siyang pumanaw, pero oras na para umalis. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa airport. Hinatid kami ni Kenji gamit ang kanyang sasakyan. Wala akong pakialam kung hindi ako nakapagpaalam kay inay. Ayaw ko siyang makausap. Sa airport, ibinigay ni Kenji ang mga tiket. Isabel, Maria, Juan. 3 pangalan. At ang tiket niya. Pagpasok sa eroplano, lumingon ako. Tanaw ko pa ang Maynila. Ang siyudad na nagpalaki sa akin.
Maganda ngunit malupit, paalam na. Sa loob ng eroplano, sinabi ni Kenji. Pagdating natin dun, hindi magiging madali ang pag-adjust. Iba ang wika, iba ang kultura. Pero dahan-dahan, matututunan mo rin. Ipapasok kita sa isang language school. At hahanapan ko rin ng eskwelahan ang mga kapatid mo. At inulit niya. Pagdating doon, may sarili kang kwarto. Hindi kita tinitingnan bilang isang babae. Malaki ang agwat ng edad natin, at tinutulungan lang kita. Kaya huwag kang mag-alala. Opo, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, medyo nalungkot ako. Talaga bang hindi ako tinitingnan ni Kenji bilang isang babae? Bilang isang kaawa-awang tao lang? Hindi, natural lang iyon. Sa agwat ng aming edad, paano niya ako titingnan bilang babae? Isa lang akong bata sa kanyang paningin. Isang mahabang biyahe iyon. Ang mga kapatid ko ay tulog gising. Hindi ako makatulog. Ano kayang buhay ang nahihintay sa amin? May takot at may pananabik. Lumapak ang eroplano sa Mactangan Cebu International Airport. Mula sa bintana, nakita ko ang Cebu. Matataas na gusali, malalawak na kalsada, malinis na kapaligiran. Ibang-iba sa Maynila. Kinakabahan akong bumaba. Ang simulang bagong buhay. Ang Mactangan Cebu International Airport ay bangiba sa mundo NG Divisoria. Napakalinis. Napakalawak. Ang manataw ay abala. At ang mga electronic sign ay kumikinang sa Ingles at Cebuano. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ng nga kapatid ko. Si Maria at Juan ay namamanghang tumitingin sa paligid. Inasikaso ni Kenji ang aming mabagahe. Dumaan kami sa maproseso. Bilang asawa ni Kenji at magkakapatid nito, maayos ang aming madokumento. Tinitigan ako ngang opisyal. Tiningnan niya si Kenji. Medyo nagtaka siya sa akwat ng aming edad, pero walang problema sa mga papel. Lumabas kami nga airport. Tumawag si Kenjing taxi. Isang malaking van. Kasya ang lahat ng aming gamit. Sumakay kami. Mula sa loob ng sasakyan, kamangha-mangha ang tanawin. Matataas na kondominium, malalapat at malilinis na kalsada. Mayos ang daloy ng trapiko. Walang-wala sa masikip at baku-bakong kalsada ng Maynila. Wow! Sigaw ni Maria habang nakatingin sa labas. Tinanong ako ni Juan, Ate, dito na ba tayo titira? Tumango ako. Oh, ito na ang bago nating tahanan. Halos isang oras kaming bumiyahe bago huminto ang taxi sa harap ng isang malaking condominium complex sa Cebu Business Park. Baba na tayo, sabi ni Kenji. Dala-dala ang aming magamit. Bumaba kami. Ang kondominium ay napakataas. Siguro ay higit 20 palapak. Sumakay kami sa elevator papuntang 15th floor. Pinindot ni Kenji ang code at binuksan ang pinto. Muntik na akong mapatigil sa paghinga. Napakalawak ng unit. Ang sala pa lang ay mas malaki na sa buong bahay namin sa Maynila. Malaking sofa, flat screen TV, modernong kusina. Mula sa bintana, tanaw ang buong siyudad. Ito ang kwarto mo, Isabel, sabi ni Kenji. Binubuksan ang isang pinto. Maluwag at malinis ang kwarto. May kama, desk, at aparador lahat ay parang bago. Malaki rin ang bintana kaya maliwanag. Pagkatapos, ipinakita niya ang katabing kwarto. Ito naman ang para sa mga kapatid mo. Nahanda ako ngang 2 kama para sa kanila. Tuwang-tuwa na tumakbo papasok ang mga kapatid ko. Ang kwarto ni Kenji ay nasa dulo ang pasilyo. Pinakamalayo sa amin. Sabi ni Kenji, may sarili akong espasyo, kaya maging komportable kayo. May 2 banyo rin. Isa para sa inyo, at isa para sa akin. Maraming salamat po, sabi ko. Ngumiti si Kenji. Magpahinga na kayo. Kapag nagutom kayo, may pakain sa ref. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa bago kong kwarto. Napakalambot ng kama. Mainit ang kumot. Sa Maynila, sa sahig lang kami natutulog na may manipis na banig.
Ito ang unang pagkakataon kong makahiga sa ganito kaginhawang kama. Pero hindi ako makatulog. Ang lahat ay bago. Tahimik. Sa Maynila, kahit gabi ay maingay. Ingay ng sasakyan, sigawan ng tao, tahol ng aso. Pero dito, sobrang tahimik. At kinakabahan ako. Makakaya ko kayang manirahan dito? Paputol-putol pa ang Cebuano ko. Paano ako mahahanap ngang trabaho? Makaka-adjust kaya ang mga kapatid ko sa eskwela? Ang pinakamalaking problema ay si Kenji. Lubok ako sa utang na loob sa kanya. Binigyan niya kami ng pera, bahay, at dinala pa kami rito. Hanggang kailan ako asa sa kanya? Kailangan kong gumawa ng isang bagay, pero hindi ko alam kung ano. Kinabukasan, si Kenji ang nahanda ng almusal. Kanin, itlog, at tuyo. Simpleng pagkain. Umupo kami sa mesa. Namamangha ang mga kapatid ko sa pagkain. Medyo malat daw, pero masarap. Magpahinga muna kayo ngayon, sabi ni Kenji. Bukas, maghahanap na tayo ng language school para sayo at eskwelahan para sa mga bata. Huwag kayong magmadali, dahan-dahan lang. Nagpasalamat ako. At nagtanong, hindi po ba kayo papasok sa trabaho? Work from home muna ako pansamantala, sagot niya. Inasikaso ko ang bagong negosyo kaya dito lang ako sa bahay magtatrabaho. Nang hapong iyon, nilibot ko ang paligid kasama ang mga kapatid ko. Pumunta kami sa supermarket at parke. Lahat ay bago sa aming paningin. Ang supermarket ay napakalaki at napakaraming paninda. Ang parke ay malinis at malawak, pero hindi ako makipag-usap sa matao. Kulang na kulang pa ang kalaman ko sa Cebuano. Simpleng pakbati at mga pangunahing salita lang ang alam ko. May tinanong ang tindera sa akin sa supermarket, pero ngumiti at tumango na lang ako. Nang gabi, tinanong ako ni Kenji. Kumusta? Sinabi ko ang totoo. Nakakapanibago po, pero nakakatakot. Mahirap po dahil hindi ako makapagsalitang Cebuano. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Sa susunod na linggo, kapag nagsimula ka na sa language school, mabilis kang matututo. Matalino ka, Isabel. Kaya madali kang masasanay. Lumipas ang isang linggo. Nag-enroll ako sa isang language school. Naganap si Kenji ngang magandang eskwelahan na malapit sa amin. Araw-araw, pumapasok ako sa umaga. Marami ring ibang dayuhan doon na nag-aral ng wika. Nagsimula na ring pumasok sa eskwelahan ang mga kapatid ko. Isang eskwelahan na maraming estudyanteng galing sa iba't ibang lugar. Noong una, nahirapan sila, pero unti-unti, nakapag-adjust din. Nagkaroon na rin sila ng mga kaibigang Pilipino. Araw-araw, nagsikap akong mag-aral. Habang gumagaling ang Cebuano ko, unti-unti akong nakakaroon ng kumpiyansa. Nakakapag-usap na ako ng simple sa supermarket. At nakakasakay na rin ako ng bus ng mag-isa. Lumipas ang 3 buwan. Isang gabi, ako ang nahanda ngang hapunan. Nahihiya na kasi ako na laging si Kenji ang nagluluto. Nagluto ako ngang adobo. Paboritong ulam ni Itay. Dumating si Kenji mula sa trabaho. Hindi, lumabas pala siya mula sa kanyang home office. Nagulat siya sa amoy ng niluluto ko. Ngumiti ako. Ako po ang nagluto. Hindi ko po alam kung masarap. Pero tikman niyo po. Salamat, sabi ni Kenji at umupo. Habang kumakain, sinabi niya, masarap. Ngayon lang ako nakatikim nga nitong lasa, pero masarap talaga. Natutuwa ako. At nagtanong siya, kumusta ang buhay dito? Noong una po mahirap, pero okay na po ngayon, sagot ko. Gumaling na rin po ang Cebuano ko, at nag-adjust na rin po ang mga kapatid ko. Mabuti naman, nakangiting sabi ni Kenji. Nang gabing iyon, napaisip ako. Napakabuting tao ni Kenji. Binigyan niya kami ng bahay, pinag-aral, at pinapakain. Wala siyang hinihinging kapalit, talagang tumutulong lang siya. Pero unti-unti, may kakaiba na akong nararamdaman. Kapag ngumingiti si Kenji, kumakabog ang dibdib ko. Kapag pinupuri niya ako,
Masaya ako. Kapag gabi na siyang umuwi, nag-aalala ako. Ano ito? Utang na loob ba? O ibang damdamin? Naguguluhan ako. Tama bang makaramdam ng ganito sa taong 20 taon ang tanda sa akin? Lalo na't hindi niya ako tinitingnan bilang isang babae. Lumipas ang 6 na buwan, nakakapagsalita na ako ngang pang-araw-araw na Cebuano. Ang makapatid ko ay mas lalo pang gumaling. Si Maria ay laging nangunguna sa klase, at si Juan naman ay maraming kaibigan. Isang araw, nagpasya akong mahanap ng part-time job. Hindi ako maaring habambuhay na umasa kay Kenji. Nakahanap ako ng trabaho bilang Spanish tutor. Maraming gustong matutong Espanyol sa Pilipinas. Sinabi ko kay Kenji na magsisimula akong magtrabaho. Kailangan mo ba talagang gawin yan? Tanong niya. Tumango ako. Opo, kailangan. Hindi po ako pwedeng laging tumanggap na lang mula sa inyo. Bumuntong hininga si Kenji. Sige. Pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Kailangan mo pang mag-aral at alagaan ang mga kapatid mo. Salamat po, sabi ko. Nang gabing iyon, nagtatrabaho si Kenji sa kanyang opisina. Ipinaktimpla ko siyang kape. Salamat, sabi niya. Matagal ko siyang tinitigan. Mukha siyang pagod. Araw-araw siyang nagpupuyat para sa bago niyang negosyo. Pagod na po ba kayo? Tanong ko. Okay lang. Sanay na ako, nakangiti niyang sagot. Dahan-dahan kong sinabi. Kung may tutulong po ako, sabihin niyo lang. Interpreter o kahit ano po. Salamat, sabi ni Kenji. Pero mag-focus ka lang sa pag-aral mo. Hindi ba't gusto mong magkolehiyo? Uminit ang puso ko sa masalitang iyon. Iniisip talaga ni Kenji ang kapakanan ko. Ang kinabukasan ko. Paano ko hindi mamahalin ang ganitong tao? Oh, ngayon. Alam ko na. Mahal ko si Kenji. Hihit pa sa utang na loob. Pakibay na ito. Pero hindi ko masabi. Dahil hindi niya ako tinitignan bilang isang babae, bilang isang batang kailangan lang tulungan. Nagpasya akong manatili na lang sa tabi niya. Tahimik. Iyon lang ang magagawa ko. Lumipas ang 1 taon. Matatas na akong magsalita ngang Cebuano at Ingles. Nagpatuloy ako sa pagtuturo ngang Espanyol at nakaipon na rin ako ngang kaunti. Ang mga kapatid ko ay ganap nang naka-adjust sa buhay dito. Si Maria ay laging top 1 sa klase. At si Juan ay sumali sa soccer team. Umunlad na rin ang bagong negosyo ni Kenji. Gamit ang prangkinita niya sa Maynila, nagsimula siya ngang isang IT solutions company, at maganda ang naging tugon. Araw-araw siyang abala, pero sinisiguro niyang sabay-sabay kaming maghahapunan. Isang gabi, habang kumakain kaming 4, biglang nagtanong si Juan, Tito Kenji, bakit hindi po kayo sa isang kwarto natutulog ni ate? Biglang naging awkward ang paligid. Nataranta si Kenji. Namula ang mukha ko. Kinurot ni Maria si Juan at sinabing, tumahimik ka nga. Tumawa si Kenji. Kasi, malakas humilik si Tito. Baka hindi makatulog si ate mo kaya makahiwalay kami. Tumango si Juan na parang kumbinsido. Pero alam ko. Nagsinungaling si Kenji. Hindi siya humihilik. Hindi lang niya ako tinitignan. Bilang isang babae kaya makahiwalay kaming kwarto. Nang gabing iyon, habang nakahiga, napaisip ako, 1 taon na ang lumipas pero walang nakbago. Itinuturing pa rin ako ni Kenji na parang nakababatang kapatid. Isang mabait na tao, isang taong dapat tulungan. Pero hindi bilang isang babae. Natural lang iyon. 20 taon ang akwat namin. Noong 21 siya, ako ay isinilang pa lang. Nung nasa kolehiyo siya, ako ay nakadiaper pa. Pero 21 na ako ngayon. Matanda na. May karapatan akong magmahal kay Kenji. Ilang araw ang lumipas. Naglakas loob ako. Habang naghahanda ngang hapunan, mas inayos ko ang sarili ko. Nagayos ako ngang buhok, naksuot ang magandang damit. Niluto ko ang paboritong pagkain ni Kenji.
Dumating siya mula sa trabaho. Nagulat siya sa nakahandang mesa. May espesyal na okasyon ba? Tanong niya. Wala po. Nakangiti kong sagot. Pasasalamat lang po. Salamat po sa isang taong pag-alaga sa amin. Nahihiyang umupo si Kenji. Kumain kami kasama ang mga kapatid ko, masaya ang hapunan. Pagkatapos kumain, pumasok na sa kwarto ang mga kapatid ko. Nahukas akong plato. At si Kenye ay nanood ng TV sa sala. Pagkatapos mahugas, pumunta ako sa sala. Dahan-dahan akong umupo sa tabi niya, nagulat si Kenji. Kadalasan kasi ay sa kanya-kanya kaming kwarto pagkatapos kumain. Kenji, may sasabihin po ako, sabi ko. Pinatay niya ang TV at tumingin sa akin. Ano iyon? Huminga ako ng malalim. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sobrang-sobra. Kung wala po kayo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Wala iyon. Natural lang na tumulong, nakangiti niyang sabi. Hindi po. Umiling ako. Hindi po natural iyon. Iniligtas niyo po ako. Binigyan niyo kami ne mga kapatid ko ne bagong buhay. Hindi alam ni Kenji kung ano ang isasagot. Nagpatuloy ako. At matanda na po ako. 21 na ako. Hindi na po ako bata. Nataranta si Kenji. Tila nahulaan niya kung ano ang sasabihin ko. Naglakas luba ko. Kenji. Ako po. Biglang lumabas si Juan mula sa kwarto. Ate, tubig. Nasira ang sandali. Tumayo ako at binigyan ng tubig si Juan. Pagkainom, bumalik na siya sa kwarto. Pagbalik ko, nakatayo na si Kenji. Pagod na ako, mauna na akong matulog, sabi niya. Salamat sa hapunan, masarap. Salamat. At pumasok na siya sa kanyang opisina. Naiwan akong mag-isa sa sala. Hindi ko nasabi. Hindi ko naipahayag ang nararamdaman ko. Lumipas ang ilang araw. Mas naging abala si Kenji. Maaga siyang umaalis. Gabi na umuwi. Minsan, hindi na siya sumasabay sa hapunan. Tila iniwasan niya ako. Naramdaman ko. Alam ni Kenji ang nararamdaman ko. At iniwasan niya ako. Natural lang. Hindi niya ako tinitignan bilang isang babae. Ang isang 21 taong gulang na babae na may gusto sa isang 41 taong gulang na lalaki ay siguradong nakakabigat sa kanya. Nagsisi ako. Bakit ko pa sinubukang sabihin? Sana nanahimik na lang ako. Ngayon, naging awkward na ang relasyon namin. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, magang umuwi si Kenji. At tinawag niya ako. Mag-usap tayo sa sala. Kinakabahan akong umupo. Seryoso ang mukha niya. Matapos ang ilang sandaling ang katahimikan, nagsalita siya. Isabel, ano yung sasabihin mo noong isang araw? Yumuko ako. Wala po iyon. Hindi. May sasabihin ka? Umiling siya. Kinagat ko ang labi ko. May nararamdaman ka ba para sa akin? Tanong ni Kenji. Hindi ako makasagot. Bumuntong hininga si Kenji. Isabel, 20 taon ang tanda ko sayo. Nung ipinanganak ka, nasa kolehiyo na ako. Sobrang laki ngang. Akwat natin. Sasabihin ko sanang alam ko po, pero walang boses na lumabas. Nagpatuloy si Kenji. At, hindi kita kailanman tiningnan bilang isang babay. Nakita kita bilang isang mabait at matalinong tao, isang taong gustong tulungan. Pero hanggang dun lang. Parang pinupunit ang puso ko. Sorry, sabi niya, na may halong awa. Patawad kung pinaramdam kong may iba. Masyado ba akong naging mabait? Kung ganun, pasensya na. Umiling ako. Hindi po. Wala po kayong kasalanan. Ako lang po ang nag-asume. Dahan-dahan siyang nagtanong. Kung ganun, paano na tayo ngayon? Pinipigilan ang luha, sumagot ako. Walang makbabago. Tulad pa rin po eng dati. Huwag po kayong mag-alala. Tila gumaan ang loob ni Kenji. Mabuti naman. Ayoko ring maging awkward ang pagsasama natin.
Pilit akong ngumiti. Opo. Hindi po ako awkward. Nang gabing iyon, umiyak ako sa aking kwarto. Isinupsop ko ang mukha ko sa unan at umiyak ng walang tunok. Hindi ako tinitingnan ni Kenji bilang isang babae. At hindi na iyon magbabago. Pero wala akong magawa. Mahal ko na siya. Lumipas ang ilang araw, at bumalik kami sa dati. Nagbabatian sa umaga, sabay-sabay kumakain sa gabi. At pagkatapos ay sa kanya-kanyang kwarto na. Pero may nagbago. Mas naging maingat si Kenji. May distansya kapag kinakausap niya ako. Para hindi magbigay ng maling akala. Nagingat din ako. Sinikap kong itago ang aking nararamdaman. Ngumingiti at kumikilos ng normal. Pero sa lublub ko, nasasaktan ako. Lumipas pa ang ilang buwan. Nahanda ako para pumasok sa kolehiyo. Si Kenji ang nag-udyo. Matalino ka, Isabel. Dapat kang mag-aral. Hindi ba't iyon ang pangarap mo? Salamat po, sabi ko. Pero komplikado ang nararamdaman ko. Patuloy niya akong itinuturing na parang kapatid. Isang araw, nakpasya ako. Hindi na pwedeng ganito. Mahirap mabuhay na itinatago ang nararamdaman at nakikita kong nailang din si Kenji. Siguro, mas mabuting umalis na lang ako. Sinabi ko kay Kenji, gusto ko na pong maging independent. Gusto ko pong mangupahan ng maliit na bahay kasama ang makapatid ko. Nagula si Kenji. Bakit? Hindi ka ba komportable dito? Hindi po, umiling ako. Pero hindi po ako pwedeng habang buhay na umasa sa inyo. Matanda na rin po ako at kaya ko nang mabuhay mag-isa. Nagalala ang mukha ni Kenji. Dahil ba sa akin? Naging awkward ba dahil sa nangyari nun? Hindi po. Gusto ko lang po talagang maging independent. Nag-isip si Kenji sandali. Sige. Kung iyan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero huwag kang magmadali. Pag-isipan mo munang mabuti. Tumango ako. Nang gabing iyon, gulong-gulo ang isip ko. Tama bang umalis? O tama bang manatili? Mahirap manatili sa tabi ni Kenji, pero natatakot din akong umalis. Hindi ko pa rin alam ang sagot. Lumipas ang ilang araw. Nasanay na kami sa buhay dito, at masaya na ang mga kapatid ko sa kanilang pag-aral. Isang mapayapang buhay. Halos hindi ko na naisip si inay. Ang Maynila ay parang isang malayong nakaraan na lang, pero hindi ganun kadaling kalimutan ang nakaraan. Isang hapon may nag-doorbell. Akala ko delivery lang kaya binuksan ko ang pinto. Si inay ang nakatayo dun. Nanigas ako. Akala ko panaginip. Pero totoo, hindi siya amoy alak, pero marumi pa rin ang itsura. At may mga pasa siya sa mukha. Ngumiti si inay. Anak, kumusta ka na? Hindi ka ba masayang makita ang nanay mo? Hindi ako makasagot. Bakit? Paano? Dire-diretsong pumasok si inay sa loob. Namangha siya sa paligid. Wow! Dito ka pala nakatira. Ang ganda naman. Iba talaga sa Pilipinas. Nanginginig kong tinanong, paano nyo po nalaman dito? Paano po kayo nakarating dito? Umupo si inay sa sofa. Tinanong ko yung broker. Sinabi niyang lumipat ka. Inalam niya ang address mo. May kakilala pala siya dito. Binayaran niya yung tao para hanapin ka. At ngumisi siya. Ang broker din ang nagbayad ng pamasahe ko. Ang kapalit, kukuha ako ngang pra sayo. Hahatiin namin. Kinilabutan ako. Ang broker ang nagpadala kay inay. Hinihimas ni inay ang pasa sa mukha niya. Binugbog ako nga mapinagkakautangan ko doon. Naubos ko na yung 400,000. Tapos nangutang na naman ako. Araw-araw nila akong sinisingil at binubugbog. Akala ko mamamatay na ako. Tapos dumating yung broker. Sinabi niyang nandito ka raw. Hahanapin niya ang address mo basta pumunta ako at humingi ng pra. Kaya heto ako. Natakot ako. Hindi lang si inay ang dumating. Nasa likod niya ang broker. Tubig, sabi ni inay habang nakaupo. Nauhaw ako. Wala akong nagawa kundi kumuha ng tubig.
Habang uminom, patuloy niyang tinitingnan ang paligid. Ang sarap ng buhay mo, mayaman pala yang asawa mo. Hindi ako sumagot. Diretsahan siyang nagsalita. Pahingingang pra, 200,000 lang. Kailangan kong bayaran yung broker. Pagkatapos kong bayaran yung pamasahe at utang ko, halos wala nang matitira sakin. Kaya dapat tulungan mo ako. Nawalan ako ngang ulirat. 200,000? Bakit ganun kalaki? Galit na sinabi ni inay. Ang pamasahe ko pa lang, 10,000 na. Tapos 10,000 pa para hanapin ka. 100,000 ang utang ko sa mga tao. Tapos, yung matitirang 100,000, hahatiin pa namin ng broker. 50,000 lang ang mapupunta sa akin. Maganda na ang buhay mo. Kaya dapat lang natulungan mo ako. Umiling ako. Hindi po. Hindi ko po iyon pera. Nakbago ang mukha ni inay. Ano? May utang na loob ka sa akin. Ako ang nakpalaki sayo. Si itay po ang nakpalaki sa akin. Kayo po, puro inom lang ang ginawa nyo. Biglang tumayo si inay. Walang hiya kang bata ka. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Kenji. Maga siyang natapos sa trabaho. Pagkahubat niya ng sapatos, natigilan siya nang makita ang nasa sala. Tinitigan niya si inay. Ikaw. Malamig na sabi ni Kenji. Agad siyang pumagitna sa amin. Ngumiti si inay nang makita si Kenji. Aba, mister. Kumusta ka na? Salamat pala doon sa 400,000, ha? Lalong sumeryoso ang mukha ni Kenji. Kalmado niyang sinabi, paano mo nalaman dito? Anong kailangan mo? Pautang naman, walang hiyang sabi ni inay. 200,000 lang, pambayad sa broker. Matigas na sinabi ni Kenji, binigyan na kita ngang 400,000 piso. Ikaw na nagtangkang ibenta si Isabel sa broker. Nakasundo tayo nun. Hindi mo naguguluhin si Isabel. Bakit ka nandito? Hindi. Umalis ka, matihas na sabi ni Kenji. Sumigaw si inay. Ano? Binisita ko ang anak ko tapos palalayasin mo ako? Ipinagbili mo si Isabel sa halagang 200,000. Binayaran kita ngang 400,000 para pigilan iyon? At nangako ka. Hindi mo na siya guguluhin. Sinira mo ang pangako mo. Wala ka nang makukuhang pera. Umalis ka na. Matagal nang nobosyong. Gali na sabi ni inay. Binuksan ni Kenji ang pinto. Umalis ka. Kung hindi, tatawag ako ngang pulis. Anong gagawin mo? Anak ko siya. Kinuha ni Kenji ang cellphone niya. Tatawag akong pulis. Kung iyan ang gusto mo. Sa huli, umalis din si inay. Bago siya umalis, tiningnan niya ako. Magsisisi ka. Nang isara ang pinto, napaupo ako. Nanginginig ang buo kong katawan. Lumapit si Kenji at ipinatong ang kamay sa balikat ko. Okay ka lang? Tumango ako. Pero tumulo ang luha ko. Pinaupo ako ni Kenji sa sofa. Kumuha siya ng tubig. Nanginginig kong ininom iyon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Kenji. Kapag bumalik siya, tatawag tayo ngang pulis. Hindi ko hahayaang guluhin kanya. Salamat po, sabi ko. Nang hapong giyon, umuwi na ang makapatid ko. Hindi ko ikinuwento ang nangyari. Baka matakot sila. Pero napansin ni Maria. Ate, may problema ba? Wala, sabi ko. Nagdududa siya pero hindi na nagtanong. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Natatakot ako na baka bumalik si inay. Na baka saktan niya ang makapatid ko. Hindi ako makapaniwala na sinundan niya kami hanggang dito. Kinabukasan, sinabi ni Kenji, nakausap ko na ang admin ng building. Sinabihan ko na sila na huwag siyang papasukin. Nagpasalamat ako. Ilang araw akong kinakabahan, pero hindi na nagpakita si inay. Siguro, napagalitan siya ng broker dahil wala siyang nakuha. Baka bumalik na siya sa Maynila. Pero hindi pa doon natapos. Ang broker na mismo ang kumilos.
Pagkatapos ang pangyayaring iyon, may nagbago. Nagbago ang pakikitungo sa akin ni Kenji. Mas naging maalalahanin siya. Mas madalas niya akong kinukumusta. Okay ka lang ba? Hindi ka ba natatakot? Isang gabi? Sinabi ni Kenji. Isabel, itigil mo na ang pag-isip na umalis. Hindi na ligtas ngayon. Baka bumalik yung tao na iyon. Mas ligtas ka dito. Pero, nakakahiya na po, sabi ko. Pinutor ni Kenji ang sasabihin ko. Hindi iyon abala. Pamilya ko kayo ni Isabel at Nenga. Mga kapatid mo. Natural lang na magkasama ang pamilya. Uminit ang puso ko sa salitang pamilya. Salamat po, sabi ko. Ngumiti at tumango si Kenji. Nang gabing iyon, napaisip ako. Sinabi ni Kenji na pamilya niya kami. Pero pagmamahal lang bilang pamilya. Hindi pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae. Pero okay lang. Basta't nasa tabi ko si Kenny. Lumipas ang 2 linggo. At nangyari ang pinakakinatatakutan ko. Isang araw, pawi ako galing sa trabaho. Sumakay akong jeep at bumaba malapit sa amin. Habang naglalakad, may tumawag sa akin. Isabel, paglingon ko, isang lalaking hindi ko kilala. Hindi, kilala ko pala. Siya ang broker na nagabot ng prakay-inay sa Maynila. Ang lalaking nagtangkang bilhin ako sa halagang 200,000. Nanigas ang buhok kong katawan. Lumapit ang broker. Long time no say. Kumusta ka na? Umatras ako. Bakit ka nandito? Tumawa siya. Pumunta ang nanay mo, di ba? Ako ang nagbigay nga address. Sinigurado ko lang. Natakot ako. Tatalikot sana ako para tumakbo nang hawakan niya ang braso ko. Hoy! Dahil sayo, nalugi ako. 200,000 piso. Pinapunta ko ang nanay mo pero walang dala. Ngayon, ako na mismo ang ayos nito. Kailangan mong magbayad. Sumigaw ako. Bitawan mo ako. Tatawag akong pulis. Napatingin ang mga tao. Nakmura ang broker at binitawan ako. At nakbanta. Mag-ingat ka. Alam ko kung saan nag-aral ang mga kapatid mo. Sa susunod, sila ang pupuntahan ko. At umalis siya. Nanginginig akong nakatayo doon. Nang hina ang mga tuhod ko, pinilit kong maglakad pauwi. Pagdating ko sa bahay, nandun si Kenji. Nagulat siya sa itsura ko. Anong nangyari? Ikinuwento ko ang lahat. Ang pakikita namin ng broker, ang pananakot niya, na nasa panganib ang mga kapatid ko. Sumeryoso ang mukha ni Kenji. Agad siyang kumilos. Nag-report siya sa pulis. Tumawag din siya sa eskwelahan ng mga kapatid ko. Sinabihan niya silang mag-ingat at huwag sasama sa hindi kakilala. Nang gabing iyon, kumatok si Kenji sa pintong kwarto ko. Lumabas ka saglit. Lumabas ako. Seryoso ang mukha niya. Isabel, pakinggan mo ang sasabihin ko. Tumango ako. Magpakasal tayo. Totoong kasal. Legal. Para hindi ka na nila magalaw. Mapoprotektahan kita. Totoong kasal po? Gulat kong tanong. Pero, hindi niyo naman po ako. Pinutol ni Kenji ang sasabihin ko. Alam kong hindi kita mahal. Pero gusto kitang protektahan. Ikaw at ang mga kapatid mo. Para magawa iyon, kailangan nating maging isang legal na pamilya. Naguluhan ako. Siyempre, hindi mo kailangang makaramdam na obligasyon, dagdag niya. Magkahiwalay pa rin tayo na kwarto, may sari-sariling buhay. Sa papel lang tayo magiging isang ganap na mag-asawa. Nag-isip ako, isang kasal na walang pag-ibig. Pero kung mapoprotektahan nito ang mga kapatid ko, sige po. Payag po ako, sagot ko. Human ang loop ni Kenji. Kinabukasan, pumunta kami sa City Hall at opisyal na nagpakasal. Bagamat sa papel ay kasal na kami dati, ngayon ay dumaan kami sa lahat ng legal na proseso. Pauwi, sinabi ni Kenny, ligtas ka na ngayon. Salamat po, sabi ko.
pero komplikado pa rin ang nararamdaman ko. Asawa na ako ni Kenji, pero hindi totoong asawa. Isang kasal para sa proteksyon. Pero okay lang, basta't nasa tabi ko si Kenji. Nangako ako sa sarili ko. Balang araw, makukuha ko rin ang puso ni Kenji. Makakatanggap akong totoong pag-ibig. Hanggang sa araw na iyon, maghihintay ako. Pagkatapos ng totoong kasal, walang gaanong nagbago sa aming araw-araw na buhay. Magkahiwalay pa rin kami ng kwarto at may kanya-kanyang buhay, pero may maliliit na pagbabago. Mas madalas nang nasa bahay si Kenji. Halos araw-araw na kaming sabay-sabay kumakain. Tinatawag na siyang papanganga kapatid ko, imbis na Tito Kenji. Unang nakamali si Juan, pero hindi nagalit si Kenji. Tila natuwa pa siya. Isang gabi, habang kumakain kaming apat, sinabi ni Maria, "Papa, nanalo po akong award sa school ngayon." Nagniningning ang mga mata ni Kenji. Talaga? Anong award? Top 1 po sa buong school. May pagmamalaking sagot ni Maria. Pumalakpak si Kenji. Ang haling naman. Anong gusto mong kainin? Gusto ko pong lechon na niluluto nyo? Nakangiting sabi ni Maria. Nakangiting nangako si Kenji. Sige, sa weekend, magluluto ako. Napangiti ako habang pinapanood sila. Isa siyang tunay na ama. Mahal na mahal niya ang makapatid ko. Dumating ang weekend. Gayang ipinangako, nahanda si Kenji ng isang buong handaan na may lechon. Tuwang-tuwa na tumulong ang nga kapatid ko. Tumulong din ako. Ang aming apat na nagluluto sa kusina ay parang isang tunay na pamilya. Nang maluto, umupo kami para kumain. Masarap. Masayang-masaya ang mga kapatid ko. Papa, totoong pamilya na po tayo. No? Sabi ni Juan. Ngumiti ng mainit si Kenji. Siyempre naman. Totoong pamilya tayo. Nasiyahang tumango si Juan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Itinuturing na ni Kenji ang makapatid ko bilang tunay niyang maanak. Hindi na ito formalidad lang. Pero paano ako? Ano ang tingin niya sa akin? Pagkatapos kumain, pumasok na ang mga kapatid ko sa kanilang kwarto. Nahugas akong plato. Tumulong si Kenji. Habang nahuhugas, sinabi niya, "Ang laki ng ipinagbago nga mga kapatid mo." Matalino si Maria. At si Juan naman ay masayahin at malusog. Dahil po sa inyo yan, nakangiti kong sagot. Hindi. Dahil inalagaan mo sila ng mabuti, umiling siya, tumulong lang ako. Hindi po. Kung wala po kayo, hindi po kami abot dito. Natahimik si Kenji sandali. At mahinahon niyang sinabi, Isabel, masaya ka ba? Nagulat akong napatingin sa kanya. Seryoso ang mukha niya. Masaya ka bang manirahan dito? Hindi ka ba nagsisisi? Masaya po ako, sagot ko. Kahit minsan po, hindi ako nagsisi. Gumaan ang loop ni Kenji. Mabuti naman. At idinagdag niya. Masaya rin ako nakasama ko kayo. Noong mag-isa lang ako. Malungkot. Pero ngayon, lagi akong nasasabik umuwi. Kumabog ang dibdib ko. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kasarap makaroon ng pamilya, patuloy niya. Salamat at dumating ka. Isabel, ako po ang dapat magpasalamat. Dahil tinanggap niyo po kami. Nakatitigan kami sandali. Sa sandaling iyon, parang may nakbago. Ang tingin ni Kenji ay iba na. Mas mainit, mas malalim. Pero agad niyang iniwas ang tingin. Tapos na pala tayong mahugas. May tatapusin lang akong trabaho. At pumasok na siya sa kanyang opisina. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Kumakabog ang dibdib ko. Ano ang ibig sabihin ng tingin na iyon? Lumipas ang ilang araw. Unti-unting nagbago si Kenji. Ang kanyang matingin, pananalita, kilos lahat ay may bahagyang pagbabago. Isang araw, nakasakit ako. Masama ang pakiramdam ko kaya hindi ako nakapasok at nakulong lang sa kwarto. Kinansala ni Kenji ang kanyang mamiting at nanatili sa bahay.
Ibinili niya ako na gamot at ipinagluto na nalugaw. Nang hawakan niya ang noo para tingnan kung may laknat pa ako, napakainit ng kanyang kamay. Okay na po ako. Pumasok na po kayo sa trabaho, sabi ko. Mamaya na ang trabaho. Mas mahalaga ka. Umiling siya. Halos maiyak ako sa masalitang iyon. Maghapon siyang nanatili sa tabi ko. Dinadalhan ako ng tubig. Pinapaalalahanan sa gamot. At kinukumutan ako. Pagsapit ng gabi. Bumaba na ang laknat ko. Gumaan ang pakiramdam ko. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Kenji. Salamat po, sabi ko. Ngumiti lang siya, at sinabing natural lang iyon. Nang gabing iyon, sa labas ng kwarto ko natulog si Kenji. Sa sofa. Baka raw may kailanganin ako. Pagkagising ko, nakita ko siyang natutulog doon. Baluktot ang kanyang posisyon. Mukhang sasakit ang lig niya. Kumuha ako ng kumot, at kinumutan siya. At napaisip ako. Nagbabago na si Kenji. Tinitingnan na niya ako sa ibang paraan. Pero hindi ako sigurado. Baka guni-guni ko lang. Ilang araw ang lumipas, nakaroon ngang dinner party sa kumpanya ni Kenji. Isang family event. Gusto niya kaming isama. Nag-alinlangan ako. Nailang pa rin akong humarap sa maraming tao. Pero dahil pinilit niya ako, sumama ako. Sa isang mamahaling restaurant ginanap ang party. Nandun ang mga empleyado ni Kenji at ang kanilang mapamilya. Nagulat sila nang makita ako. Nagulat sila na ang asawa ni Kenji ay bata at maganda. Ang laki po pala ang awat ang edad ninyo, sabi ang isa. Oh, 20 taon, nakangiting sagot ni Kenji. Pero hindi iyon problema. At hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat akong napatingin sa kanya. Natural na natural ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang kamay ko sa harap ng ibang tao. Namula ang mukha ko. Hindi ito pinansin ni Kenji at nagpatuloy sa pakikipag-usap. Habang kumakain, hawak niya pa rin ang kamay ko, mainit, panatag. Pawi sa sasakyan. Tulo na ang mga kapatid ko. Kami na lang ni Kenji ang gising. Dahan-dahan akong nagtanong. Kenji, bakit niyo po hinawakan ang kamay ko kanina? Natahimik siya sandali. Para magmukha tayong mag-asawa sa harap nila. Ah, ganun pala. Medyo nadismaya ako. Pero idinagdag niya. At dahil gusto kong hawakan. Tumibok ng malakas ang puso ko. Gusto niyang hawakan? Hindi na sumagot si Kenji. Nag-focus na lang siya sa pagmamaneho. Pagdating sa bahay, inilagay namin sa kwarto ang mga bata. Naiwan kami sa sala. Naglakas loob akong magtanong. Kenji, totoo po bang gusto niyong hawakan ang kamay ko? Nag-alinlangan si Kenji sandali bago tumango. Bakit po? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Pero nitong manakaraang araw, lagi kitang naisip. Kumabog ang dibdib ko. Dati, tiningnan kita bilang kapatid, patuloy niya. Bilang isang taong kailangang tulungan. Pero ngayon, iba na ang tingin ko. Iba po? Nakikita na kita bilang isang babae, nagalinlangan niyang sabi. Halos maputol ang hininga ko. Umamin si Kenji. Kapag ngumingiti ka, nagluluto, nag-alaga sa mga kapatid mo. Lagi kitang tinitingnan. Hindi ko alam kung ano ito. Nanginginig kong sinabi, hindi po kaya pag-ibig na yan. Tiningnan ako ni Kenji. Siguro nga. Siguro, mahal na rin kita, Isabel. Tumulo ang luha ko. Ang masalitang matagal ko nang hinihintay. Mahigit 1 taon. Nataranta si Kenji. Bakit ka umiyak? May mali ba akong nasabi? Hindi po, umiling ako. Sa sobrang saya po. Gulat na gulat si Kenji. Masaya? Mahal ko rin po kayo, Kenji, nakangiti kong inamin. Matagal na po. Hindi makapaniwala si Kenji. Talaga? Ang isang matandang tulad ko? Walang kinalaman ang edad, nakangiti kong sagot.
Kayo po ang pinakamabuting lalaking nakilala ko. Dahan-dahang lumapit si Kenji at hinawakan ang kamay ko. Hindi na para ipakita sa iba, kundi dahil gusto niya talaga. Isabel, sabi niya, pwede na ba tayong magsimula bilang isang tunay na mag-asawa? Tumango ako, opo. Buong puso ko pong tinatanggap. Niyakap ako ni Kenji. Mainit. Masaya. Ang sandaling mahigit isang taon kong hinintay. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na kami makahiwalay ng kwarto. Lumipat si Kenji sa kwarto ko. Siyempre, dahan-dahan. Kailangan namin ng panahon para masanay. Pegising ko sa umaga, nasa tabi ko na si Kenji. Noong una, awkward, pero nasanay din ako. Ang init ng kanyang katawan, ang regular na pahinga lahat ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Napansin din ng nakapatid ko. Isang umaga, sinabi ni Maria, Ate, mukha kang masaya ngayon. Halata ba? Nakangiti kong sagot. Opo, tumango siya. Si Papa din. Masaya ako para sa inyo. Para na tayong totoong pamilya ngayon, sabi naman ni Juan. Niyakap ko sila. Totoong pamilya na tayo. Sabi ko. Naging maayos ang negosyo ni Kenji. Lumago ang kanyang IT company at dumami ang kliyente. Pero hindi na siya puro trabaho. Pinahalagahan niya ang oras para sa pamilya. Tuwing weekend, lumalabas kami. Nanonood ng sine, kumakain sa labas. Masaya ang bawat sandali na makakasama kaming apat na nagtatawanan. Isang weekend, nagsuggest si Kenji. Gusto nyo bang magbakasyon sa Palawan? Nagtatalon sa tuwa ang mga kapatid ko. Natuwa rin ako. Ang aming unang family trip. Kumuha kami ng tiket. Kaming apat ay pumunta sa Palawan. Napakaganda ng lugar. Ang dagat, ang langit, ang hangin lahat ay payapa. Ibang-iba sa magulong Maynila. Naligo kami sa dagat. Si Juan ay tuwang-tuwa sa unang pagkakataon niyang makakita ng dagat. Si Maria naman ay namulot na makabibe. Kinunan kami ng litrato ni Kenji. Habang pinapanood ko ang mga alon, napaisip ako. 2 taon na ang nakalipas, hindi ko ito aakalain. Ang isang hamak na tindarangang prutas mula sa Maynila ay nasa isang magandang beach kasama ang kanyang pamilya at ang lalaking mahal niya. Umupo si Kenji sa tabi ko. Anong iniisip mo? Kung gaano ako kasaya, nakangiti kong sagot. Hinawakan ni Kenji ang kamay ko. Ako rin. Dahil sa'yo, Isabel. Dahil sa inyo po, umiling ako. Nagtinginan kami at ngumiti. Nang gabing iyon, sa hotel, pagkatapos matulog ng gabata, lumabas kami ni Kenji sa balcony. Tanaw ang dagat. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa tubig. Isabel, may aminin ako, sabi ni Kenji. Unang kita ko pa lang sayo, may naramdaman na ako. Talaga po? Maganda ka at matalino, tumango siya. Pero dahil sa edad natin, hindi ko pinansin yon. Akala ko, imposible. Sa 3 buwan nating pagsasama sa Maynila, lalo kitang nagustuhan, patuloy niya. Kapag ngumingiti ka, nagsisikap, matalinong lumulutas ng problema, lagi kitang pinapanot. Kaya noong ipinagbili ka nganay mo, hindi ko natiis. Hindi ako nang hinayang sa pera. Gusto lang kitang protektahan. Tumulo ang luha ko. Pinunasan ito ni Kenji. Kahit noong dinala kita dito, itinago ko pa rin. Ayokong bigyan kang pressure. Gusto ko, manatili lang akong tagapagligtas mo. Pero hindi ko na kinaya. Habang pinapanot kitang tumatawa, nagluluto, at nag-alaga sa mga bata, lalo akong nahuhulog sayo. Matagal na rin po kitang mahal, sabi ko. Pero akala ko hindi niyo ako tinitingnan bilang babae kaya sinubukan kong sumuko. Pareho pala tayong tanga, tumawa si Kenji. Tumango ako habang tumatawa. Niyakap ako ni Kenji. Mahal kita, Isabel. Mahal din kita, Kenji, sagot ko. Matagal kaming makayakap. Pagbalik namin mula sa bakasyon,
mas lalo pang sumaya ang aming buhay. Hahalikan ako ni Kenji bago pumasok sa trabaho. Yayapusin pag-uwi. Sabay kaming maghahanda ng hapunan at manonood ng pelikula. Masaya rin ang mga kapatid ko. Lumaki sila sa isang matatak na pamilya. Si Maria ay naghahanda na para sa kolehiyo, at si Juan ay naging regular player na sa soccer team. Isang araw, sinabi ni Kenji, "Mahanda ka na para sa kolehiyo." "Kolehiyo po?" Gulat kong tanong. "Oo, matalino ka, Isabel. Dapat kang mag-aral. Tutulungan kita." Naalinlangan ako. Pero ang bahay, ang nga bata, nandito ako. At malalaki na sila. Tumawa si Kenji. "Tuparin mo na rin ang pangarap mo." "Salamat po," sabi ko. At nagsimula akong mahanda para pumasok sa kolehiyo. Kumuha akong entrance exam at nakapasa. Ilang buwan ang lumipas. Natanggap ko ang acceptance letter mula sa isang magandang universidad sa Cebu. Business Administration. Napaya ako sa tuwa. Sinusuportahan ako ni Kenji at ng mga kapatid ko. Noong araw ng enrollment, sinamahan nila ako. Marami kaming kinuha na litrato. Napaisip ako. Ang isang tindarangang prutas ay papasok na sa kolehiyo. Parang panaginip. Naging abala pero masaya ang buhay kolehiyo. Nagsikap akong mag-aral at nakaroon ng maraming kaibigan. Palagi akong sinusuportahan ni Kenji. Kapag exam week, ipinaghahanda niya ako ng midnight snack. Lumipas pa ang isang taon. Second year college na ako. Maganda ang grades ko at naging scholar. Isang gabi, naghanda si Kenji ng espesyal na hapunan. May kandila at wine. "May okasyon po ba?" 3 taon na mula nung una tayong makita, nakangiti niyang sabi. "Ah, o nga po. Nakalimutan ko. 3 taon na ang nakalipas sa palengkeng Maynila," sabi ni Kenji. "Hindi ko akalain na magbabago ang buhay ko ng ganito." "Ako rin po," sabi ko. Hinawakan ni Kenji ang kamay ko. "Salamat, Isabel. Dahil dumating ka sa buhay ko. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil iniligtas niyo po ako," nakangiti kong sabi. May inilabas si Kenji na isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Tumibok ang puso ko. Pagbukas niya, isang singsing. Isang magandang diamond ring. "Kasal na tayo, pero hindi pa kita napoproposaan ng maayos," sabi ni Kenji. "Isabel, tatanungin kita ulit. Papayag ka bang makasama ako habang buhay?" Lumuluha akong sumagot. "Opo, habang buhay." Isinuot ni Kenji ang singsing sa daliri ko. Sakto. Nahalikan kami. Masaya. Sobrang saya. Biglang lumabas ang mga kapatid ko mula sa kwarto. Pumapalakpak. Kinausap na pala sila ni Kenji. Naghihintay lang sila. Nagyakapan kaming 4. Isang tunay na pamilya. Kahit hindi makaduho, konektado ang aming makapuso. Naalala ko ang gabing iyon sa Maynila. Ang gabing muntik na akong may benta. Ang gabing iniligtas ako ni Kenji. Kung hindi ko siya nakilala nun, ano kaya ang nangyari sa akin? Ayokong isipin. Dahil kay Kenji, nabigyan akong bagong buhay. Lumaking masaya ang mga kapatid ko, at natakpuan ko ang pag-ibig, edad, lahi lahat ay makaiba. Pero mahal namin ang isa't isa. At iyon ang mahalaga. Lumipas pa ang isang taon. Nasa 3-year college na ako. Alam ko na ang gusto kong gawin sa hinaharap. Magtrabaho sa larangan ng international trade. Ang kaalaman ko sa Espanyol, Ingles, at Hapon ay isang malaking bentahe. Si Maria ay nasa high school na at naghahanda para sa kolehiyo. Si Juan naman ay nasa middle school at isang star player sa soccer. Ang kumpanya ni Kenji ay patuloy na lumalago. Dumating ang taksibo. Isang Sabado ngang hapon, niyaya ako ni Kenji. Punta tayo sa park. Naglakad kami ng makahawa kamay. Puno nga bulaklak ang paligid. Naalala ko 4 na taon na ang nakalipas, sabi ni Kenji. Ang araw na una kitang nakita sa Maynila. Nagtitinda ngang prutas.
malinaw pa rin sa alaala ko. Naalala ko rin po, ang unang beses kong makakita nga hapon na nagsisikap magtagalog. Mula noon, may gusto na ako sayo. Sabi ni Kenji. Pero hindi ko masabi. Dahil sa edad. At hindi ako sigurado kung mapoprotektahan kita. Hinikpitan ko ang hawak sa kamay niya. Pinrotektahan niyo po ako. At hanggang ngayon, pinoprotektahan niyo pa rin ako. Ngumiti si Kenji. Isabel, may gusto akong sabihin. Gusto kong magpakasal tayo. Isang totoong kasal. Sa simbahan. Nagulat ako. Pero kasal na po tayo. Oo, pero hindi pa tayo nakakaroon ng totoong seremonya, umiling siya. Gusto kitang makitang nakasuot ng magandang bestida at mangako sa harap ng matao. Uminit ang puso ko. At gusto ko ring pumunta sa probinsya ninyo. Bisitahin ang puntot ng tatay mo para magpakilala. Tumulo ang luha ko, salamat po, siguradong matutuwa si Itay. Niyakap ako ni Kenji. Ang mga talulo ng bulala ay nalagla sa amin. 3 buwan ang lumipas, nakaroon kami ng isang maliit na kasal. Nandun ang makaibigan ni Kenji, makasamahan sa trabaho, at makaibigan ko sa kolehiyo. Isang mainit at masayang okasyon. Nakasuot ako ng puting bestida. Si Maria ang nag-ayos sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa salamin. Ang tinderang ang prutas ay nakasuot ang ganito kagandang damit. Naglakad ako sa isla. Hinihintay ako ni Kenji sa dulo. Napakawapo niya sa kanyang tuksedo. Inabot niya ang kamay ko at sabay kaming naglakad. Ang nga kapatid ko ang nakalat ng bulaklak. Sa harap ng pari, nangako kami. Nangangako akong mamahalin at poprotektahan si Isabel habang buhay, sabi ni Kenji. Nangangako akong mamahalin at makakasama si Kenji habang buhay, sabi ko rin. Nagpalitan kami ngang singsing. Naghalikan. Pumalakpak ang matao. Masaya. Sobrang saya. Sa reception, nagbigay ngan speech si Kenji. Salamat sa aking asawa, si Isabel. 4 na taon na ang nakalipas sa Maynila, hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko. Binigyan niya ako ng pamilya. Tinuruan niya akong magmahal. Araw-araw, pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kaswerte. 20 taon ang agwat namin, pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Umiyak akong nakangiti. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon kami. Sa probinsya namin. 4 na taon bago ako nakabalik. Pagbaba ngang bus, kakaiba ang pakiramdam. Pamilyar pero bago, ang hangin ng probinsya. Pumunta kami sa palengke kung saan ako dati nagtitinda. Iba na ang nagtitinda doon. Isang batang babae. Mukhang mahirap din. Tulad ko noon. Bumili kami ng maraming prutas sa kanya. Salamat po, sabi niya. Anong pakiramdam? Tanong ni Kenji. Kakaiba po. 4 na taon na ang nakalipas, ako ang nakatayo diyan. Hinawakan ni Kenji ang kamay ko. Iba na ang buhay mo ngayon. Tumango ako. Kinabukasan, binisita namin ang puntot ni Itay. Sa isang maliit na sementeryo. Lumuhod ako. Itay, nandito na po ako. Kumusta na po kayo? Lumuhod din si Kenji. Sir, ako po si Kenji, asawa ni Isabel. Kinausap ko si Itay. Itay, masaya po ako. Nakakilala po ako ng mabuting tao. Mayos po sina Maria at Juan. Huwag po kayong mag-alala. Umihip ang hangin. Para bang nakikinig si Itay? Sir, nangangako po akong mamahalin at poprotektahan si Isabel habang buhay. Palalakihin ko rin po ng maayos sina Maria at Juan. Pangako po, sabi ni Kenji. Tumulo ang luha ko. Pakalipas ng 1 linggo, bumalik na kami sa Cebu. Hinihintay kami nga kapatid ko sa terminal. Tumakbo sila at niyakap ako. Ate, welcome back. Pag-uwi sa bahay, sabay-sabay kaming nahapunan. Ikinuwento namin ang mga nangyari. Pagkatapos,
Naiwan kami ni Kenji sa sala. Isabel, masaya ka ba? Opo. Sobrang saya po, nakangiti kong sagot. Niyakap ako ni Kenji. Ako rin. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Niyakap ko siya pabalik. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil iniligtas niyo po ako at minahal. Matagal kaming makayakap, tanaw mula sa bintana ang mga ilaw ng siyudad. Napaisip ako. 4 na taon na ang nakalipas, sa isang palengke sa Maynila, isang tindera ng prutas, muntik ng may benta, puno ng kawalan ng pag-asa. Gusto kong sabihin sa kanya, may darating na magandang bagay. May makikilala kang mabuting tao. Magiging masaya ka. Hindi mahalaga ang edad. Hindi mahalaga ang lahi. Ang mahalaga, may pag-ibig. Isang pusong tapat. Isang pusong nagmamalasakit. At sapat na iyon. Mahal kita. Isabel. Sabi ni Kenji. Mahal din kita, Kenji. Sagot ko. Ang aming kwento ay magpapatuloy. Magkasama kaming tatawa, iyak, at tatanda. At palagi, mamahalin namin ang isa't isa. Iyon ang aming pangako. Isang pangakong panghabang buhay. Ang kwentong aking isinalaysay ay hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama. Kung naantig ng kwento ngayong araw ang inyong mga puso, mandyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Ang inyong isang click ay malaking tulong sa paggawa namin ng mga video. Nananawagan kami para sa mga totoong karanasan. Ang nga mapipiling kwento ay makakatanggap ng munting regalo mula sa amin, kaya't inaasahan namin ang inyong nga ipapadala. Hanggang sa muli, ito ang ating kwento, kasing ganda ng luha at kasing liwanag ng pag-asa. Makita-kita tayo sa susunod na magandang video. Salamat!